Sapat na ba ang 40 to 60 square meters para sa dream house mo? So just to give you a perspective, ano nga ba itsura ng 40 to 60 square meters? So tingin tayo sa internet saglit. Ito yung mga nakita natin. Ito, mga ganitong style. Ito mukhang maganda to ah. Ito ayos to. Para sa mga hindi nakakaalam or para sa mga walang idea, labas tayo, papakita ko sa inyo yung itsura ng 40 to 60 square meters na bahay. Ito mga dadaanan natin. Malaki-laki na rin. Yung entrance nila umaabot ng siguro almost 5 to 4 meters. Kasya na ang isang sasakyan. Itong ito, siguro nasa almost 10 or 11 yung length. Mas nasa 5 yung harapan niya. So malaki na rin siyang tignan actually. Hindi siya ganun kaliit. Meron tayong 3 reasons ba't sila kontento na dito or masaya na sa ganitong kalaki na bahay. Number 1 is budget friendly. Magkano lang ang nilalaro nito. Maraming government officials na maaaring tumulong sa mga future clients natin maabot yung dream house nila. Mas madaling i-loan sa bank, madali ka rin ma-approve and mas kaya mo siyang bayaran or hulugan monthly. Madaling i-approve ng mga in-house finance ng mga developer. Marami ng developer ang nagpo-provide ng mga ganito lalo na kung medyo mababa lang yung cost. Then number 2 reason is mabilis siya itayo. 40 to 60 square meters, maglalaro lang ng around 3 to 4 months. Worst case siguro 6 months, depende sa condition ng weather or location or depende rin sa design. Maraming kino-consider lalo na kung hindi naman ganoon ka-detailed yung design. Then number 3, yung pinakahuli, napakadali niya i-maintain. Minsan pag magbabakasyon kayo or hindi niyo masyadong titirhan, madaling i-maintain kung ganitong kaliit na space. Hindi kayo mahihirapan sa paglilinis. Perfect na perfect din siya for investment and for renting purposes. Kung ano man ang gagawin nyo dun sa space na yun, kung titirahan nyo or hindi. Minsan lang naman, no? Minsan yung 100 square meters, mas masikip pa yung feel mo kaysa dun sa 40 square meters na maluwag. Meron kasi mga bahay na malaki tingnan sa labas pero hindi na i-utilize ng maayos or na ma-maximize yung space sa loob. Dapat sa planning pa lang maayos na natin yung location and yung tamang standard sizes ng rooms and mailagay lahat ng mga requirements na kailangan. So minsan nasa tamang planning and nasa tamang design lahat. Bakit lumuluwag ang isang space? So sa next video naman is bibigyan ko kayo ng mga simpleng tips or tricks na kailangan nyo i-consider para mas lumuwag yung feel kahit na maliit lang yung square meters ng bahay nyo.